Kinaladkad niya yung Iglesia ni Cristo. Kaya daw nanalo ang Senador Rodante Marcoleta. Itong nag-vlog na ito kumita lang. Meron akong na-discover kasi dito na ginawa ng INC para po masigurado at mabraso po nila ang pagkapanalo po ni Marcoleta. Baka naman dito ay lalo nating mapabilis ang mga bagay-bagay na dapat nating gawin. Katulad ng mga nangyayari ngayon. Sinasayang lamang ng Senado ang napakaraming oras sa Isang mapagpalang araw sa ating po lahat, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sa mga kababayan na makakapanood dito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po muli sa inyo lahat. Ngayon ay Sabado, alas 5:45. Alas 5:45 na ng umaga. Sabado na. Ngayon yung ipinangako ng mga nasa COMELEC na panunumpain yung mga nanalong senador. Lahat, sabay-sabay sila, mamayang alas 3 ng hapon, doon sa Manila Hotel. Doon po sa Manila Hotel, doon sila magsasagawa ng panunumpa ngayong hapon, alas 3 ng Sabado. May 17. May mga pumuna na naman. Ito si Munting Tinig TV na talagang napakakulit. Ito yung inaiinisan din ng mga kapatid na kakambal ni Epifanio Labrador. Bakit ko nasabing kakambal? Kapag hindi man siya nagmumura, pero mabibigat, masasakit yung mga sinasabi niya patungkol sa Iglesia ni Cristo, patungkol sa pamamahala sa mga kapatid at maging kay kapatid na Marcoleta, Senador Marcoleta. Mabibigat yung kanyang mga sinasabi. Atat na atat di umano. Natatakot daw siya na baka mawala sa Magic 12. Yun ang pagkakasabi niya sa kanyang video. Yang si Munting Tinig TV. Wala pa naman daw siyang napapatunayan. Ba't kaya sila galit na galit kay Senador Rodante Marcoleta? Ano kaya ang dahilan? Marami ang nagagalit sa kanya. Marami po ang ayaw kay Senador Marcoleta. Subalit nandiyan na. Alam po ba ninyo kung sino ang gumuyo sa kanya para tumakbo sa pagkasenado? Unang-una sinasabi noon ni Epifanio Labrador na inutusan daw siya ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo para tumakbo sa pagkapolitiko. May mga napapanood sa Facebook, sa YouTube na binasbasan siya. Ibig kong sabihin, binasbasan. Pero hindi po sinabi na, sige, doon ka, gawin mo yan para pagtanggol mo yung ating relihiyon. Wala pong sinabing ganun ang Senador Marcoleta. Ang sinabi niya nung in-interview siya ni Katon, kung napapanood po ninyo, mayroong basbas, pahintulot na tumakbo siya sa pagkapolitiko mula sa pamamahala. Yun po ang malinaw. Pero mayroong nagtulak sa kanya para maging senador. Sino? Rodrigo Duterte. Na-interview siya ni Banat Bay. Anong tutunayan? Ito. pagkakasabi pa nga niya sa akin, Byron, ay ganito Alam mo, sir, sabi pa niya nanliliit nga ako, Byron, pagka tinatawag niya akong sir. Alam mo naman, Pangulo ng Republika tatawag sa'yo. Pagkatapos sasabihin niya sa'yo, sir, alam mo, sir, sabi niya, kung ako makakapamili lang, ikaw talagang gusto ko na
maging senador. Ganun ang pagkakasabi niya. Ako naman ay nagpasalamat sapagkat hindi pang karaniwang tao ang nagbibigay sa iyo ng ganong klaseng pagtitiwala, Byron. Kayo ho ba, pag kayo naging senador, ano ba gagawin nyo doon? Ano ba ang gusto nyo mangyari? Kayo ho ba ay natutuwa sa nangyayari sa Senado ngayon o hindi? At anong gagawin ninyo doon? Yun, buti na lang, ni-raise mo yan. Ang una kong binanggit sa'yo, hindi kayat ako ni Pangulo. Pagkatapos niya akong mainkayat, nakita kong isang mabuting pagkakataon yun. Sapagkat sa napakarami kong frustrations dito sa Kamara, yung mga gusto kong gawin ng mabilisan at maramihan siguro, hindi kakayanin sapagkat ang dynamics namin kasi talagang napapabagal sa dami namin, Byron. Ngayon, naisip ko, teka muna, baka naman pag nagkaroon tayo ng pagkakataon talaga, kapag pinakinggan ko ang mungkahi ng Pangulo, baka naman dito ay lalo nating mapabilis ang mga bagay-bagay na dapat natin gawin. Katulad ng mga nangyayari ngayon. Sinasayang lamang ng Senado ang napakaraming oras sa Byron para ilatag yung napakagandang mga panukalang batas. Sa dami ng nagawa namin, umangga lamang kami sa third reading. Pagdating sa kanila, hindi namin alam kung sisimulan nila, uupuan nila. Napakarami. Kung isa-isahin ko ito, baka matapos tayo sa loob ng sa 3 linggo, Byron. Nabanggit ito ni Bongbong Marcos. Medyo kung maayos, edi bigyan uli ng franchise ang ABS-CBN kung maayos. Kayo ho ba bilang namuno doon sa pagdinig ng ABS-CBN sa Kamara, pabor ho ba kayo na bigyan uli sila ng franchise kung ayusin lang nila yon? Hindi maliit na bagay yon. Yung pagsasaayos noon ay talagang katatampukan yun ng reforma. Unang-una dito ay yung mismong tamang buwis na dapat na ibigay nila sa pamahalaan. Kwentado na yun at alam na natin yun. Yung pamamaraan kung paano itinago yun, alam na rin natin. Kinakailangan lahat ng ahensya na involved doon ay usigin lahat ang ginawa na violation ng ABS-CBN. Hindi ganun kasimple yun. Ngayon kapag talagang ginawa nila ang lahat ng magagawa at nagreforma sila at makikita ang katapatan sa kanila, ang katapatan kasi, Byron, makikita mo dun sa kanilang gagawin pagre-reforma. Makikita mo ron babayaran ba ninyo yung kaukulang buwis na itinago ninyo sa napakatagal na panahon? So ang ibig sabihin siguro ni President Bongbong Marcos, kung lahat ng ito'y pananagutan nila, ay palagay ko naman ibigyan natin ang pagkakataon. Sino naman tayo na hindi magbigay ng pagkakataon samantalang nakita natin ang kaseryosohan ng kanilang pagre-reforma at paggalang sa batas at ang gagawin nilang commitment ay mula ngayon ay hindi na namin uulitin ang ginawa naming pagbabaliwala sa mga umiiral nating mga batas. Para ho malinaw kasi ayaw nung iba na parang na-disappoint sila ng konti na parang ang dating is pag nakipag-ayos na sa gobyerno, okay na. Parang ganun Pero sa inyo ho malinaw, kailangan pagbayaran yung mga pagkukulang. Kasama na rin ho dyan yung lupa. Tama po. Marami yun, Byron. Yun lamang kanilang mga manggagawa na hanggang ngayon na ipanalo na yung kaso hanggang sa Korte Suprema. Hindi pa malinaw kung tatanggapin silang pabalik o kaya babayaran lahat yung mga entitlement sa kanila na ipinataw at dinisisyonan ng Korte Suprema. Hanggang ngayon, nasa balag ng alanganin pa rin ang mga empleyado na kunwa ay kanilang niregard na kapamilya. Sa totoo lang, kapamilya nila pero hindi nila ibinigay yung katampatang karapatan nila sa ilalim ng batas ng paggawa. Lahat ng mga nagsasabi dyan na kaya daw naging politiko, kaya daw tumakbo sa pagkapolitiko ang Senador Marcoleta ay dahil sa Iglesia ni Cristo. Maling-mali po yan. Maling-mali. Hindi po yan ang dahilan. Ang totoo niyan, si dating President Rodrigo Duterte ang nag-inganyo sa kanya na maging senador. Kaya siya naging senador kasi binoto ng taong bayan. Hindi lang Iglesia ni Cristo ang bumoto sa kanya. Bagamat may mga kritiko, maraming mga vlogger, DDS vlogger na talagang gusto nilang harangan siya. Mayroon pa akong napanood na video na binraso daw. Talagang ginawan ng paraan ng pamamahala daw. Ang sabi nga doon sa video na aking napanood, ganito brasuhin ng Iglesia ni Cristo ang mga tao para bumoto kay Marcoleta. Yun ang napanood ko sa video.
ilalagay ko dito yan. Panoorin ninyo. Pero hindi po ganon. Ang sabi doon sa video na napanood ko, may mga local na mga politiko, halimbawa mayor, yung mayor, yung gobernador lalapit doon sa mga tagapangasiwa sa mga bawat distrito, nahihingi ng tulong. Ganon lang yung pagkakasabi niya. Tapos sasabihin daw, mayroon daw siyang nakausap yung nag-video na yan, na ganun daw ang paraan. Taga Iloilo yun eh. Sinabi niya, video niya, umuwi ako dito sa Iloilo para bumuto. O, di taga Iloilo yun. Sinabi niya na para daw manalo. Kaya daw nanalo si Rodante Marcoleta ay dahil ganun nga daw, yung mga lalapit daw ng mga local officials ay sasabihin daw ng mga nangangasiwa sa bawat distrito. Sasabihin daw sa mga local politics na lalapit, sige, iboboto ka namin, pero ganito ha, sa inyong sampol balot, ilagay ninyo si Rodante Marcoleta. Ganun daw. Ito, panoorin natin, nandyan yan. Panoorin niyo kung ganun nga ang kanyang sinabi. Si Marcoleta po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo at syempre, susuportahan po yan ng black voting ng Iglesia. So ngayon, ang point natin dito, hindi po talaga, ito base ito sa sa nakausap ko at sa experience ko rin. So, hindi po talaga Iglesia ni Cristo ang nagpapanalo po kay Marcoleta, kundi po yung mga mayor at mga governor na tumatakbo. Isipin nyo si Marcoleta po pro-China. So, congratulate pa rin po natin ang bagong senador elect Marcoleta, Rodante Marcoleta. Okay. So, ang gusto ko lang sabihin dito, meron akong na-discover kasi dito na ginawa ng INC para po masigurado at mabraso po nila ang pagkapanalo po ni Marcoleta. Well, in the first place mga kababayan, ako talaga nagulat talaga ako na naging epektibo po ito. Kasi alam naman po natin na si Marcoleta, hindi naman po siya ganong charismatic na tao. Diba? Nayayabangan nga tayo sa kanya no? Tapos, hindi rin po siya pro-Philippines, pro-China po yan. Isipin mo ba naman, sabihin niya ba naman na walang West Philippine Sea? Diba? Ang meron lang South China Sea. At saka mga kababayan, si Marcoleta po is bukod nga po sa kahit nga po napalpak po si Sara Duterte at gusto man po na magdanako, kinakampihan niya pa. So ang dami. Hindi ko na po ipinakita ng buo yung video sapagkat wala namang katotohanan yun na brasuhin daw yung mga tao, parang pwersahin, pilitin na kakausapin daw ng mga ngasiwa sa bawat distrito, yung mga lalapit na mga local politics, yung mga mayor, yung mga kagawad ng mayor, kakausapin daw sila, sasabihin daw, sige ganito, buboto ka namin, pero sa inyong sampol balot ay ililista na mo, ilagay mo doon si Marcoleta, ganun daw, pero hindi naman nangyari yun, wala naman ganun. Ang dami kong nakitang sampol balot, ha, ipinamimigay bago araw ng halalan, linggo, kasi nandun na ako sa bahay noon. Ang daming nag-iikot. Tinitignan ko yung mga sampol balot nila. Tinitignan ko yung mga sampol balot. Itong mag-vlog na ito kumita lang. Kung ano-anong mga pinaggagawa. Kinalagkad niya yung Iglesia ni Cristo. Kaya daw nanalo ang Senador Rodante Marcoleta sapagkat brinaso daw ng Iglesia ni Cristo yung mga local politician. Yan po ay walang katotohanan. Walang batayan. Hindi po totoo yan. Nanalo si Senador Rodante Marcoleta sapagkat ginusto ng taong bayan na ihalal siya. Ang sabi ni
Senador Bato de la Rosa, protest vote yung nangyari. Laban doon sa mga nag-impeach, laban doon sa mga dumakip sa dating presidente. Ang daming lumalabas sa social media ngayon. Ano ang dahilan? Ano ang dahilan? Bakit hindi nanalo ang alyansa? Panoorin po ninyo. Toby Chanko, yung tagapagsalita mismo ng party list yan ng alyansa. Congressman yan, pero sinabi niya hindi ako pumirma doon sa impeachment. Toby Chanko. Ito, panoorin po ninyo. Ano ang dahilan? Bakit hindi nanalo yung mga alyansa? Marami ang hindi nakapasok. Kakaunti. Nandyan si Tito Soto, Kiko Pangilinan. Subalit yung mga yan dati, hindi nila kasama. Noong nandyan si Rodrigo Duterte sa Malacanang, si Senador Tito Soto nasa panig ng Duterte. Kiko Pangilinan nasa panig ng mga Aquino yan noon. Panig ni dating Vice President Leni Robredo. Ito, panoorin po ninyo si Toby Chanko. Nagsimula na tayo ng monthly surveys, no? At kung makita nyo rin naman doon sa ibang surveys open to the public, the Alyansa candidates were doing very well doon sa simula ng kampanya, no? At nakita natin, nagsimula magkaroon ng problema. Unang-una, nung final yung impeachment, no, na talagang against ako dahil kaya nga hindi ako pumirma doon. Kahit ako isang congressman, hindi ako pumirma doon. Pero yun talaga yung simula na nagkaroon ng epekto doon sa kandidato ng alyansa. Dahil doon sa surveys before February, ang mga tigam Mindanao at yung mga Cebuano, namimili sila. May ibang napipili sa amin, may ibang napipili sa kabilang partido, pero hindi solid, no? Pero nakita na namin yan noong na-file yung impeachment, talagang nagkaroon sila ng unifying factor. So kahit naman sa propaganda nila, di ba, makikita nyo na ang iboto ay yung kanilang kandidato dahil yun ay siguradong hindi boboto or no sa impeachment. Batay sa partial and official results as of 4 p.m. ngayong araw, malinaw na frontrunner si Senador Bongo. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research mula sa datos ng COMELEC, halos kalahati ng boto ni Go base sa lampas 97% na transmitted ng mga election returns galing sa Mindanao, Eastern Visayas at National Capital Region kung saan nanguna siya sa 5 lungsod o bayan. Sa 26 milyon na boto ni Go, 9 milyon ang galing sa Mindanao, habang lampas 5 milyon naman sa Visayas. Sa 82 probinsya sa Pilipinas, number 1 si Go sa 45 na mga probinsya. Kabilang sa ilang probinsya sa Cordillera Administrative Region, Batanes, Nueva Vizcaya at kahit sa Leyte sa Visayas, na kilalang baluarte ng mga Marcos at Romualdez. Paliwanag ng political analyst si Professor Gene Franco, ang mga botong ito para kay Go, suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung Duterte surge can be attributed to Bongo being number 1 and also yung nakapagtanim naman din. Napakalinaw ng dahilan. Napakalinaw. Hindi katulad ng binabanggit ni Epifanio Labrador na siniraan daw ni Vice President yung mga kakampi niya. Hindi ko alam kung sino-sino yung mga kakampi niya, pero sinabi niya sa kanyang video. Si Dan Alvarez, Adam Fernandez, si Castro, si ngalan nun, yung nasa Tricom. Basta lahat ng mga kakampi niya natalo dahil siniraan daw sila ng Vice President. Sinungaling itong si Juan talaga, Epifanio Labrador. Para magkaroon lang ng video, babaliktarin niya kung sino-sino yung mga binabaliktad niya. Ganun siya. Ito na naman si Munting Tinig TV,
talagang tutol din siya sa mga nasa PDP laban kay Senador Marcoleta. Galit na galit siya. Galit na galit si Munting TV. Munting Tinig TV kay Senador Marcoleta at pati sa Iglesia ni Cristo. Si Senador Marcoleta ay bayad utang daw, sabi ni Munting Tinig TV. Hindi daw magsiservisyo para sa bayan. You know. Dahil hindi naman ito magsiservisyo para sa taong bayan, kundi magsiservisyo ito sa mga Duterte. Bayad utang sa mga Duterte kasi gamit na gamit eh. Oh. Bayad utang sa mga Duterte kasi gamit na gamit eh. Oh. Kaya kasi ang Iglesia ni Cristo, member, dalawa po yan. ID. Dahil sa video niyan, dahil po sa video niyan, lumabas yung galit niya sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan po ninyo at panoorin kung ano ang kanyang sinabi patungkol sa Iglesia ni Cristo. Mamaya, sasagutin ko lahat ng mga nangbabas na hindi ko alam kung sila ay mga Iglesia ni Cristo totoo, dahil parang ikinahihiyan nila na Iglesia ni Cristo sila. Hindi nila ikinararangan. Mamaya babangkit ko ang dahilan bakit gumagawa ako ng ganitong mga video patungkol sa mga nang-aapi sa pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Ito, panoorin muna natin si Munting Tinig TV kung paano niya laitin ang Iglesia ni Cristo. Either yung ayaw sa ginagawa ng kanilang mga leader, ayaw sa padapa, wala ng laban, ayaw sa mga Duterte, at merong mga Iglesia ni Cristo na mga nauto, naloko ng kanilang mga leader, plus nakuto pa ng kanilang pananampalataya sa mga Duterte na wala namang naidulot na Ikaw, kung isa kang totoong Iglesia ni Cristo, ano ang magiging pakiramdam mo sa mga ganyang mga tao na nang-aatake sa pamamahala sa Iglesia ni Cristo? Hindi ba masakit kung isa kang tunay na Iglesia ni Cristo? Noong unang panahon, balikan natin kasaysayan ng Israel. Inutusan sila ng Panginoong Diyos na makipaglaban. Talagang harapan, face to face, lakas sa lakas, tapang sa tapang. Ganon ang labanan noon. Mayroong pang pagkakataon noon na habang nakikipagdigmang bayang Israel, sa panahon ni Moises, iniaangat niya yung kamay niya para manalo sila sapagkat inutos ng Panginoong Diyos. Ang Israel ay bayan ng Panginoong Diyos noong araw, noong unang panahon. Subalit, nangangalay siya, binababa niya. Pag ibababa yung kamay, matatalo yung Israel. Kaya, ang ginawa ng mga makapaligid sa kanya, inalalayan nila yung kamay niya para nakaangat, taas lang, hanggang manalo yung bayang Israel. Sa panahon ito, Kristiyano, hindi na physical ang labanan, pananampalataya. Maraming paraan ang mga kaaway para papanghinain ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Maraming paraan. Ginagamit social media. Kung sino-sino, yung mga matatalino dyan, magsasalita ng kung ano-anong pamimilipit sa aral. Tapos, para lang matalikod. Sino ba ang inuusig ngayon? Iglesia ni Cristo. Hindi naman yung ibang relihiyon eh. Hindi naman yung Katoliko, hindi naman yung Protestante. Wala, Iglesia ni Cristo lang inuusig ng mga nanguusig. Pagka mayroon silang nakita sa isang kapulungan at nalaman nila na Iglesia ni Cristo, pag-uusigin nila yun. Pag-uusigin nila. Hindi kami magtataka, kaming mga Iglesia ni Cristo.
na inuusig dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sapagkat sinabi ng Panginoong Hesukristo, ako nga inusig, pinako sa krus, pinatay. Gaano pa kaya kayo ng mga alagad ko, anya? Dahil sa aking pangalan, pag-uusigin kayo. Noong hindi pa apostol, si Apostol Pablo, grabe yung ginawa niyang pang-uusig sa mga kapatid. Dinadala niya sa prisuhan, kulungan, ginagawan ng kung ano-anong kasalanan. Pero tinawag siya ng Panginoong Diyos maging apostol. Ngayon, balikan natin yung mga nagsasabi na huwag ko na daw i-content yung mga ganito. Sa ganitong paraan ko lang maipagsasanggalang yung aking pananampalataya. Construction worker ako mula pa noong 1993 hanggang ngayon 2025. Sa araw-araw, gusto kong makatulong sa pamamahala. Gusto kong makatulong sa iglesia. Binubuhay ko ang aking pamilya dahil sa iglesia ni Kristo. Galing sa iglesia ni Kristo ang aking kinakain araw-araw. Yung mga ministro, pinagsasanggalang nila ang iglesia ni Kristo. Yung mga totoong ministro. Pero may mga tiwaling mga ministro kaya matiwalaan. Ngayon, ikahihiya mo na iglesia ni Kristo ka. Sabi ng Panginoong Hesukristo, pag ikinahiya mo ako sa araw ng paghukom, ikakahiya din kita. Hindi mo ginagamit yung mga talento. Anong talento ang binigay sa'yo? Maraming mga talento. Gamitin mo sa magandang paraan. Magturo ka, magturo ng maayos, manguna ng may kaamuhan. Kung magsaway ka, sawayin mo yung may dapat sawayin. Sawayin ang dapat sawayin, punahin ang dapat punahin. Hindi mananahimik ang isang iglesia ni Kristong totoo kung inaapi. Meron tayong due process. So sa lahat ng mga vlogger dyan na ginagamit ang iglesia ni Kristo para siraan, mayroong due process. May mga pulis na mga kapatid, may mga abogado na mga kapatid. Pag napanood nila yan, sila na ang bahala. Pero kahit masakit yung mga sinasabi nila, hindi ginagantihan ng masakit din. Ipinapakita lang dito sa mga ganitong video para ma-aware ang mga tao na hindi iglesia ni Kristo, na yung mga pinagbibintang ng mga taong yan ay hindi totoo. Binibintang nila sa iglesia ni Kristo. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin. Kasi may mga taong talagang ayaw pa. Kaya sabi, iglesia ni Kristo ako, pero hindi ko na lang papansinin niya. Ganito na lang. Yung mga kapatid na nagko-comment sa aking mga video patungkol doon sa mga reaksyon ko sa mga taong nangaapi, maging mahinahon lang po tayo.